What prompted the change? Marami po eh. Yun ang pag-usapan natin. Kita mo? Yeah. Marami rin po kasing nagpabago sa akin. Actually, when I started, hindi pa ganito yung itsura ko, hindi pa ako ganito kung paano magsalita. Yung before ko, it was facade lang yon. It's not, pag nakikita ko yung sarili ko, habang pinapanood ko, before po nung nag-start lang kami na, nung pandemic, parang nung time na yun, parang very shy type ako. And kung paano ako magsalita, hindi ganito. Parang, hello po, ganyan. Pag nakikita ko yung sarili ko before, sorry po sa term, it was fake. Fake siya. Yung ngayon kasi, mas ako and actually mas nag-improve because of my band. And yung attitude ko rin towards our work, nag-improve din throughout the years because of them din. Kasi magkakaiba kami. Magkakaiba kami ng personality. So talagang they helped me na maging ganito, na magbago. And actually, hindi naman bago. Lumabas. Lumabas yun talagang kung sino ako para makita ng tao na kung sino talaga si Gigi, mahalin nila kung sino ako. Amen. Yes, yun po. Like yung first tour mo, yung first tour nyo, that was what? October of last year. Yeah. Right? Last year, no? October of last year. Ibang-iba, no pun intended, ibang-iba ang vibe last year kesa this year. I'm gonna ask the four of them, Yeah. Yes. Kaninong pakanayo na, G, teka muna, kailangan natin, kasi last year was, nakabalot pa kayo sa ABS-CBN eh. Oh, yeah. Di ba? So may corporate, ngayon, hindi. Kumbaga sa kalsada, palaban kayo ngayon eh. Yun ang nakita ko. What changed? Actually, lahat kami nag-decide na ito tayo eh. So, Pero, ito yung pakita natin. Pero John, kanino mo sinabi yan? Ikaw nagsimula? Actually, lahat kami. Lahat Parehas kami. kami nang nararamdaman eh. Na parang hindi ito eh. So sino nag-open up? Nagsimula yan sa kanya talaga. Actually. Sa kanya. Yung mga choice of songs niya. Parang ito tayo talaga. Tsaka Actually, nung time na nagpagupit ako, you know the time na Yeah. I cut my hair short, ang daming nagsabi na nagre-rebelde ako. I'm being a rebellious girl. Tapos with all the tattoos and everything. Bago lang ba yung mga tattoo na yan? Oh, yeah. Kita mo yun. Oh. Ay, gano'n! May kitty! With all the tattoos. Actually, as a person, I didn't change No. naman. You matured. I didn't. Nag-mature ako and marami kasi tayong pinagdadaanan na hindi tayo kailangan mag-stick lang sa isang bagay or mag-stick lang dun sa kung saan tayo nakilala. Kasi mamaya mo, nakilala mo yung taong yun pala, hindi niya pinapakita yung totoong siya. And hindi okay rin yun, di ba? Yes. Hindi okay yun. Hindi okay yun. So, nung nilabas mo yung mga songs, medyo nag-iiba na, medyo nagiging na yung songs. Rock, yeah. Ano sinabi ni na Romeo, ni na Oyus, ni na John, ni na Jake? Actually, wala naman. Pero, Go with the flow lang, parang gano'n. binabati nila ako. Parang yun. Parang ganun. Yan, ganyan, ginagawa. Lalo na si Jake. Sasabihan niya ako, lalo na after ng show, ganyan dapat, Jet, ganyan dapat. Gusto ko sabihin, batukan kita. Ganyan dapat. As in, yeah, kasi when you see it, like, nung YouTube days, kengkoy na kayong lahat eh. Diba? Tapos, for some reason, nung nakita kita live, sabi ko, ba't ganun? Hindi ko maramdaman yung energy na asaran. Oh, yeah. Nawala, tama ba? Nawala, di ba? Hindi naman nawala, naitago eh. Nitago. Pero ngayon, itong tour na to, lahat ng nagsasabi, especially yung mga kaibigan ko sa San Francisco, sabi nila, putang galing. Salamat po. And then ikaw, hindi ka nahihiya. Well, hindi ka talaga nahihiya, pero ito talaga nilabas mo na eh. How does it feel from inside? And the reason why I'm asking, I want it to resonate to women and men who are trying to please other people. Because ito I don't have parang to. revelation mo to eh, no? You don't have to. Kasi, aminin ko po, kuya, people pleaser talaga ako before. Lalo na before. Right. Kasi parang gusto ko makuha yung attention nila. Gusto ko parang magustuhan nila ako. Pero hindi pala dapat ganun. Mabigat. Mabigat siya. Kasi parang lahat ng pressure nilalagay ko sa sarili ko eh. Pero
Ngayon, nung sinabi rin kasi ng director and producer namin na si Erwin, sinabi niya sa akin na wag akong mag-hesitate. Has Erwin been with you since the beginning o kailan pumasok Since the very beginning. So, Erwin, nandiyan kayo. Nasaan si Erwin? Naayos ni Erwin yung ilaw, kailaw kanina. Yun. Erwin, pumasok ka nga sa frame para nakikita ka nga. Sumali ka nga dito. Nako, hindi. Kayo na lang. Hindi, tatanungin lang kita eh. Because the first tour was very different eh. But as director-producer, how come you kept your mouth shut? Tama naman yung tanong ko, di ba? Kasi in 2022 yan eh. Yeah. Because meron kasi tayong system na syempre yung mga veterans, mga nauna sa atin. Yeah. Susundin talaga. Lalo na yung mga directors and producers na nauna sa atin. Most of the time, as new artists, kahit sabihin natin sikat o hindi, we have to follow din yung proven nila na Formula. Formula, exactly. But in that way din, minsan yung banda magsusulpot ng ganito kami. Because as to para hindi pakita na parang, ayaw namin yung ganun yun, dapat ganito. So, it's a give and take eh. These producers, these directors have been in the industry for so long. Right. And they know what works. Right. And But what not, there's that yeah. small percentage na the artist also must have a small say na parang ganito. Eventually, kapag na-build up yung name, di ba, na-build up yung name, sometimes yung director and producer, okay, napunta na kayo dun eh. So, pakinggan namin yung gusto nyo and we'll mold around that. But first, we have to mold around them. So coming into the US tour, what was your involvement in terms of, kasi syempre, dinaan nyo na to sa Pilipinas eh. Sa Pilipinas pala, nag-evolve na kayo eh. Sa mga provincial, nakikita ko yung mga video. Iba na eh, di ba? So coming into your out of the country tours, how did you psych the band na, you know what, let's just go all out and 100% organic? Paano yung conversation na yun? Nung nagsimula kasi yung band, lahat sila mahihain. Kahit si Gigi mahihain, she had her own facade, mga ganyan. Tapos, all of us had to get out of the shell. Yung best venue for that was the studio. So, ang pinaka-boss namin sa studio was ourselves. So, kung anong gusto namin ilabas, ganyan. And kami din magko-correct na mistakes. Minsan may sasabihin online na mali pala. So because of that, nag-open up sila. And yun din yung naging template siguro ng mga nakapanood sa amin. Ganito pala kayo. Ganyan. So every time na nag-discover kami ng new path, you don't have to stick sa one path lang. Yes. Exactly. Every time nag-discover kami ng new path, we found a way na i-produce sa mga sarili namin productions. Yeah. And eventually, the producers and the directors picked up on that. And then they used it. So, if you want to show something new, you have to talagang work on it on yourself. You should not depend lang lagi sa kung sino yung label mo, sino yung management mo. You have to do it Or yourself. kung sino yung Ipakita. magkasabi. Right. So yung pressure, mas may pressure ba being you now or being you back then? Back then. Oh, Back sure. then. Kesa ngayon. Kasi, before, nung nagsistart pa lang kami, kasi solo artist talaga ako. I started as a solo artist. -1, ganyan. Tapos minsan lang matugtugan ng banda pag sa mga wedding. Pero nung nakasama ko na sila, dun ko napakita yung authentic side ko po talaga. And hindi lang ako yung nagwo-work kasi. Lahat kami. So yung pressure, lahat sa amin. Pero mas magaan this time.